Kumusta? Nandito na naman tayo para pag-usapan at himayin pa ng mas malalim yung mga material na binigay mo sa amin. Ang focus natin ngayon is ang laging tanong to sa real estate dito sa Pilipinas. Ano ba talaga yung mas okay para sa'yo bumili ng property na, ano nga ba yun, pre-selling o yung ready for occupancy or RFO? Titingnan natin yung mga pros and cons, kumbaga, base sa mga informasyon na hawak natin. Ang goal natin, syempre, matulungan kang maintindihan yung mga pagkakaiba para makapagpili ka ng tama, lalo na kung first-time homebuyer ka o property investor. Sige, simulan na natin to. Okay, unahin natin yung pre-selling. Ito yung, di ba, yung mga property na binibili mo habang, ano pa lang, plano pa lang or ginagawa pa lang. Nakita ko dun sa materials mo, isa sa pinaka-attraction nito, yung presyo, yung introductory price, di ba? Oo, tama. Sabi nga dun sa isang source, pwedeng umabot ng 30 to 50% yung mura niya kumpara sa RFO. Parang pang-engganyo rin to ng developer para makakuha ng funds for construction, tama? Exactly. At hindi lang yung presyo yung advantage. Nakalagay din dyan sa mga notes mo yung payment terms. Mas flexible daw. Oo nga no. Kadalasan, yung down payment pwedeng hulugan. Minsan ilang taon pa nga yan, di ba? May nabanggit doon na 12 to 45 months. Tapos minsan, zero interest pa. Wow! Malaking bagay yun, siyempre, lalo na kung di mo kaya maglabas ng malaking cash agad-agad. Oo nga, parang mas achievable yung pangarap na bahay niyan. Pero teka, syempre may kabilang side yan. Ano naman yung mga dapat bantayan o yung mga risks? Yun. Importante yan. Kasama talaga sa package, kumbaga, yung mga posibleng aberya. Nariyan yung possibility ng delay sa turnover. Yung paglipat mismo. Oo. Nanyo common daw yan based sa ilang reports dyan. Pwede ring mag-iba yung actual unit or yung mga amenities kumpara dun sa pinangako sa plano. Nako. At syempre, yung pinaka-worst case, although bihira sana, yung di matapos ng developer yung project. Isa pa, isipin mo, nagbabayad ka na para sa isang bagay na, di mo pa talaga nakikita or nagagamit. Parang investment in the future talaga. Oo, may element of risk nga. Malinaw yon. Sige, balansehan natin. Punta naman tayo sa RFO, Ready for Occupancy. Ito yung tapos na, di ba? Pwede mo na makita, ma-inspect. Tama. Ang pinaka siguro malaking advantage nito, based rin sa nabasa natin, ay yung certainty at bilis. Agad-agad. Agad-agad. Oo. Pag okay na yung bayaran papeles, pwede ka nang lumipat. Tapos nakikita mo na mismo yung unit, yung quality, yung itsura, yung pakiramdam. What you see is what you get talaga. Walang hulaan. Oo. At mas mababa yung chance na ma-delay yung paglipat mo or magka-problema sa itsura ng property versus dun sa pinangako. Mas sigurado ka. Okay, gets ko. Pero, syempre, laging may pero, di ba? Ano naman ang kapalit ng certainty na yan? Sigurado mas mahal to. Well, yun na nga. Karaniwan, mas mataas na yung presyo ng RFO kumpara nung pre-selling pa lang siya. Natural naman na tumaas na yung market value habang ginagawa. Tapos isa pa, madalas mas malaki yung kailangan mong ilabas na pera agad, yung paunang bayad o yung tinatawag na equity. Yung hindi covered ng loan. Tama. Minsan, nabanggit dyan aabot ng 30 to 40% ng total price. So kailangan may nakaredy kang malaking halaga. Medyo mabigat sa bulsa yon sa simula. Oo. At dahil tapos na nga, baka mas konti na lang yung choices mo. Baka yung mga units na maganda yung view or location naubos na nung pre-selling pa. Okay. So, talagang ang linaw ng trade-offs. Pre-selling, mas mura, mas magaan ang terms, pero may paghihintay at risks. RFO, sigurado ka, mabilis, pero mas mahal at kailangan ng malaking upfront cash. So, paano ka ngayon pipili? Paano mo malalaman kung alin ang para sa'yo? Kaya pag tinignan natin yung buong picture, base sa lahat ng info na to, yung desisyon mo dapat talagang nakaangkla sa personal situation mo eh. Kailangan mong tanungin sarili mo, ano ba budget ko? Gaano ba ako kaapurado lumipat? Para saan ba to? Titirhan ko ba o investment lang na ina-expect kong tataas ang value, yung capital appreciation ba? At saka yung risk tolerance din siguro, no? Gaano ka ka-willing maghintay or harapin yung potential problems? Correct. Yun yung risk tolerance. Gaano ka kakomportable sa uncertainty? At napaka-importante, lalo na pag pre-selling, i-research mo maigi yung developer.
May track record ba sila? Maayos ba kausap? May mga nabanggit na paraan para ma-check yan dun sa sources mo eh. Makes sense. So parang kung investor ka na may hawak na capital, hindi nagmamadali, at ang habol mo talaga is yung paglaki ng value over time, baka mas okay ang pre-selling kasi mas mababa yung pasok mo. Pwedeng ganun. Mas mataas yung potential return, pero may kasamang risk nga. Pero kung ikaw naman, pamilya na, kailangan na talaga ng bahay, now na. At may naipon ka naman para sa mas malaking down payment, baka mas practical yung RFO, less stress perhaps. Oo, mas straightforward yung RFO in that sense. Less uncertainty. So, kita mo, depende talaga sa'yo. Walang one-size-fits-all na sagot. Malinaw yun. So, ang bottom line, walang magic formula. Ang pagpili sa pre-selling at RFO kailangan ng masusing pag-aaral. Sarili mong needs, financial capacity, at yung pagiging handa mo sa bawat option. Tama. At bilang panghuling food for thought na iwan natin sa'yo na parang related din naman dito, paano naman kaya kung ang option mo ay yung pagbili ng lot only? Yung lupa lang. Oo, bakanting lote. Tapos ikaw yung magpaplano at magpapatayo ng sarili mong bahay from scratch. Ano kaya yung mga pros and cons nun para sa'yo kumpara dito sa pre-selling at RFO na pinag-usapan natin? Interesting question yan. Isa yung anggulo na pwede mo ngang pag-isipan at i-research pa. Sige, hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin nito.